Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So pag-usapan lang ho natin ito bago natin i-play itong video ni Ma'am Lovely Granada or Ma'am Labirite dito sa kanyang pagdibang sa isang babaeng DDS. So alam naman po natin, mula nga nang nag-anunsyo, no? Ito si Sara Duterte, natatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na presidential election 2028, may ilan sa mga vlogger na napapanood ho natin sa social media, lalong-lalo na ho sa Facebook, na nagpapahayag ho sila ng suporta sa kandidatura ni Sara Duterte. Pero wala ho silang dahilan kung bakit susuportahan nila. So, ito nga din po ang nangyayari. Kasi may ilan din sa mga DDS na nagsasabi na nagsisisi daw ho sila kung bakit binoto nila si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi namin sa inyo mga DDS, kaya nababansagan ho kayo ng mga syunga-syunga. Kasi boboto kayo ng isang politiko pero hindi nyo alam kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nyo susuportahan. 'Di ba? Maaring hindi ho namin sinuportahan, hindi namin binoto, kami na mga kakampeng, si Pangulong Bongbong Marcos noong labanan nila ni Mayor Leni Robredo noong 2022 dahil may manok din po kami na si Mayor Leni Robredo. 'Di ba? Pero tulad ng sabi natin, hindi po kami panatiko na katulad yung mga DDS. Dahil nga ho, sa hindi kami panatiko, kaya nagawa ho namin na i-appreciate at suportahan ang mga magagandang programa ni Mr. President Bongbong Marcos na tayo naman ng mga taong bayan na mga Pilipino ay nakikinabang. Kahit kayo mga DDS, nakikinabang ho kayo. 'Di ba? Kaya ito nga ang tanong natin. Eto naman, susuportahan naman daw nila si Sara ayon sa mga nagpapahayag na ilan sa mga vloggers na taga-suporta ni Sara Duterte pero without reason. Ano nga ba talaga ang rason mo kung bakit iboboto mo o suportahan mo si Sara Duterte? 'Di ba? Tayo naman ng mga kakampeng, kung magsuporta ho tayo sa isang politiko, may dahilan po tayo, 'di ba? Marami po tayong dahilan at yan po talaga ay proven and tested na at ginawa ho nila yan. Itong ating ginagawang dahilan. Tulad na lang halimbawa, susuportahan natin halimbawa kung magkaroon ng tandem si Mayor Leni between kay Mr. President Bongbong Marcos. So, susuportahan ho natin sila dahil nakikita ho natin na talagang nagtatrabaho sila. Ang priority nila, tayo na mga taong bayan. 'Di ba? Nakikita ho natin ang kanilang mga achievement, 'di ba? Na nakikinabang naman tayo na maraming Pilipino. 'Yun. Tayo. 'Di ba? Susuporta tayo na may mga dahilan at talagang nagawa talaga ang mga dahilan na natin na kaya natin sila sinusuportahan, 'di ba? Nakikita ho natin, nagtatrabaho ang Pangulo. Si Mayor Leni Robredo nagtatrabaho. Kahit hindi pa nga ho siya mayor ng Naga City mula nang natapos ang kanyang termino sa pagka Vice President, nakita ho natin, nararamdaman ho natin na nandyan pa rin ang kanyang pagtulong, bukal sa kanyang puso sa ating mga kababayan. 'Di ba? Pero itong ilan sa mga DDS, wala ho silang pinapaliwanag kung bakit iboboto nila si Sara o suportahan nila si Sara. Ano nga ba naman ang kanilang idadahilan? Eto, panoorin at pakinggan po muna natin ito, si Ma'am Lovely Granada or Ma'am Labirite. Gan siya second chance. Tapos karon na yawa na na-realize ako na dapat na yun na ang second chance! Ay, nga masyagit bang ka? Sukuan ni boy. Kakiat ra ng lagway ni Mumikyat. Yeah, syempre, gi-endorse siya ni Sara. We trusted Sara. So, ano ta nga? Sige, kani, mag-Marcos ta. So first, binoto mo lang si BBM dahil inendorso ni Sara. Wakay ka ugaling ang utok. Abi na kong maestra ka. Ako pong reason, Day, is to give him chance bitaw, Day, para ma-clear out iyahang name. Bitaw, ang name sa iyahang pamilya, ma-clear out niya ang bad record sa iyahang papa. Wait, what? You voted for a president to clear his family's name? Ano to, telenovela? Ngayon, dahil hindi tinotolerate ng administrasyon na to ang kabulastugan ni Inday Sara nyo, pinangangalandakan nyo na nagkamali kayo ng pagboto kay BBM. Never give a chance!
Nagsisisi ka for giving BBM the second chance, pero gusto mo pa ng another Sara Duterte para maging presidente. Hoy! Iluplok na sad. Kala ko ba sa mga DDS na perfect pag nagkamali wala ng second chance? Tapos, you have the audacity, itataya na naman ang buong Pilipinas para sa katangahan nyo? Alam mo, dahil sa mga rason mo na yan na wala sa hulog, madalas na itatanong ko nagtataka ako kung saan mo nakukuha yung mga pinagmamayabang mong credentials. Mantakin mo, kunwari galit na galit ka sa mga adik, pero adik na adik ka naman kay Digong na BFF ng mga durugista at ang mga anak ay durugista din. Fight me. Ipagsasampal ko sa'yo ang resibo. Suko kunuhay mo sa mga rapist, pero sinasamba nyo yung taong ginagawang biro ang rape. Todo suporta ka sa presidente na proud at inanunsyo pa sa national TV na fininger niya ang kanilang kasambahay habang natutulog ito. Someone who hates such a karumal-dumal na krimen such as rape will never ever joke about it. Ay, ingon anak man dyan ang mga Bisaya mahilig mag-joke, yes. But it's never part of our Bisaya culture na normal ang mga rape jokes ug mga pagbahad nga mo patay. Ayaw ninyo pa kaulawi ang mga Bisaya by claiming na normal sa atin yan kasi hindi normal yan. Huwag niyong pinapahiya ang mga Bisaya sa pagkabalikog sa inyong utok. Normal ra din na imo. Nakay anak nga babae, diba? Sige nga, sabihin mo sa akin, okay lang ba talaga sa'yo na maging subject siya ng rape jokes? Tapos magrereklamo kayo na kesyo sa administrasyong ito, tumaas daw mga kaso ng panggagahasa, pamamaslang, mga krimen. Ay malamang, you yourselves have normalized that since 2016. Mga wakwak mo. Pati mga pamilya ng biktima na humihingi ng hustisya kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkakalat nyo. Dr. Mikyat daw. Kaya siguro Dr. Mikyat kasi mahilig mang doktor at mameke ng kwento. Ako pa aning mga supporter ni Lenny pag binuutan mo, oy, aron makakonvince pa mo og lain pang botante. Kamong mga kagwanga mo ang pagbehave. Kaya mo bitaw na natanggong si Digong din ha, nga halos mag-isa na lang katuig. Mga gakiat ran ng dagway ninyo. Puro kayo panalo, puro kayo eleksyon, puro mga adik kayo at sakim sa kapangyarihan. Habang nagkukumahog ang iba na magtrabaho para sa taong bayan, kahit na magkaiba ang kulay politika, kayo naman itong bukang bibig. Walang ibang bukang bibig, kundi eleksyon 2028. Well, gaya nga ng sabi mo, no second chance, especially sa mga uplok na pareha ninyo. No chance para sa mga gusto lang manalo para maghiganti. Kaya nang wakwak ng Davao. Self-righteous daw mga anti-Duterte. Nope. Kayo itong mga self-righteous. Kayo itong mga hipokrito. You think so highly of yourselves. You think that you're the almighty God. That you think you can decide whose life to take and whose life to save. Kayo itong galit na galit at nanggagalaiti kay Father Flavi at pinagtatawanan nyo na dating adik pero nagbago ang buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos na siyang minura ng digong nyo. You think so highly of yourselves that you think it's okay to kill your fellow man without due process. Feeling good ninyo kamoy pinaka-bright sa Pilipinas, unya the rest kay bugo na dayon, wa kilate. Ikaw ang wa gabai. Kayo itong dunong-dunungan. Come to think of it, kayo itong aminadong nagkamali ko no, nabudol, pero gusto nyo kayo pa rin ang pakikinggan. Hoy! Kabaga ba ninyog naong? Hoy, Mikyat. Isog man kuno ka. Paisog-isog. Bakit nung pinatulan kita for the very first time, ng very slight lang naman, hinak mo na ako agad. Nahala, maumang ka ha. Padayon sa imong inuplok, madam. Kay kami, padayon pod mi nga labanan ang inyuhang pagkatikalon, ang inyong kasinungalingan. Stay uplok, at syempre, mabuhay kayo mga Pilipinong panig sa katotohanan. We are Laverite. Ayan mga DDS ha. Sinampal kayo ng katotohanan ni Ma'am Lovely Granada. Masakit man pero yan ang katotohanan. Yan ang realidad na dapat nyong isipin. Dapat kung magsuporta ho kayo sa isang politiko, dapat may mga dahilan ho kayo. May sarili naman kayong mga isip eh. 'Di ba? May sarili naman kayong mga utok, 'di ba? Kaya wag ho kayong syunga-syunga. Kaya kayo nababansagan na syunga-syunga. Eto, magbibigay ulit ako ng sample kung bakit halimbawa man kung magtandem o mangyari ang sinasabing uniping between Mr. President at Mayor Lady Robredo.
susuportahan ko din po sila. 'Di ba? Dahil si Mayor Leni Robredo, una-una, hindi po yan kurakot. Subok na po ang husay yan. Wala ho yang kinulimbat kahit piso sa kaban ng bayan. 'Di ba? At mahal niya ang Pilipinas. May malasakit siya sa Pilipinas. Mahal niya ang taong bayan. Priority niya tayo na taong bayan. Ngayon, kay Mr. President Bongbong Marcos, kaya ko ho siya suportahan din kung sakali magtandim sila dahil may nakikita din po ako na mga magagandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi ko man siya binuto o sinuportahan noong 2022. Itong pamamalakad niya sa foreign policy, sa issue ng West Philippine Sea ay napakahalaga na lahat dapat tayo ng mga Pilipino ay maghawak kamay, kapit bisig para ipagtanggol at ipaglaban ang ating sovereign rights. Pangalawa, itong pagsugpo niya sa korupsyon, itong pagbandulas niya sa ating na mga Pilipino, itong korupsyon, 'di ba? Itong matapang niya, no, na nilabanan itong kontra korupsyon. Isa 'yan sa mga nagustuhan ko kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? At itong kanyang mga magagandang programa, 'di ba? Na nakikinabang tayo ng mga Pilipino. Isa din po 'yan sa mga sinusuportahan ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala ho akong masamang tinapay na makikita kung sakali man halimbawa magtandim ang dalawa, no? Magkaroon ng Uniping, 'di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Din-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.